Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo Popoy at Bea, and of course, binabati ko rin ng happy listening and watching ang mga kamorkada na nakatutok ngayon. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako at pinili nyo ang letter ko. Ang totoo niyan ay favorite kayo ng mga tao sa paligid ko. Kaya hindi ko rin maiwasang makinig na sa programa ninyo. Hanggang sa naging guilty pleasure ko na rin talaga ang Dear MOR. Itago nyo na lang ako sa pangalang Christian. I used to be a graphic artist sa isang company sa Makati. Malaki ang sweldo, in demand, may malaking ipon, nabibili ang mga gusto at consistent na nakakatulong sa pamilya. Plus, meron pa akong napakagandang girlfriend. Itago na lamang natin siya sa pangalang Sasha. Filipino-Chinese si Sasha. Matangkad, fit, at super ganda. As in, she does modeling gigs every now and then. Pero mas tutok siya sa family business nila. Hindi naman din ako nalalayo sa level ng girlfriend kong si Sasha. Masasabi ko namang above average naman ang looks ko. Matangkad din ako, fit din naman, at may ilang mga tato sa katawan. Noong una ay fling-fling lang ang habol namin ni Sasha sa isa't isa. Pero hindi namin sinasadya na mahulog na ng tuluyan. Nakatulong din kasi yung factor na tito ni Sasha ang may-ari ng company na pinagtatrabahuhan ko. Kaya madalas na dumalaw si Sasha sa workplace ko. Ang sabi ng mga tao sa paligid namin, imposible daw na magtagal kaming dalawa. Kasi parang puro fun lang ang gusto namin sa buhay. But we proved them wrong. Kasi umabot kami ni Sasha ng 4 years. And contrary to what people were saying, hindi lamang puro fun and games ang relationship namin. We were serious. At naranasan namin hindi lang ang saya, kundi ang hirap din ng isang relationship. Babe, ano? Di ba tapos? Oo, teka. Buksan mo na nga ang pinto. Oh, ayan, oh. Same result. Positive. Pangilang pregnancy test mo na to? Panglima ko na yan simula kahapon. Kung ayaw mo pa rin maniwala, kung nagda-doubt ka pa rin, pumunta lang tayo sa doktor. Kasi mukhang hindi pa convincing sa'yo yung delayed ako ng 2 months at 5 positive pregnancy test. You're pregnant? I am. O anong gagawin natin? Well, magpapacheck up, I guess. No, I mean, magkakababy na tayo. Obviously. Ready na ba tayo? Kaya ba natin to? I don't know. I honestly don't know. Sinong una nating sasabihan? Alam ko na, tatawagan ko si Mama. Mas alam ni Mama kung ano... No! Wag. Wag kang kumilos. Don't call anybody. Wala muna tayong pagsasabihan. Wala? Wala. For now? Basta wag ka munang gumawa ng kahit ano. Mag-isip muna tayo. Well, kailangan natin ng tulong. Nang mapagkukunan ng payo or what? Oo, alam ko, pero tingin mo yung mga naisip mong tao, papayuhan tayo? Baka nga, palayasin pa tayo eh. Hindi ganun si Mama. But the point is,
Mag-isip muna tayo, Christian. Mag-isip at mag-usap. Okay. Do you want this baby? Hindi ko alam. Mag-isip ka lang. Gusto mo ba ng anak? Ngayon? As in, this year? Honestly, ayoko. Hindi pa ako handa. Kung yung pagkakaroon lang ng baby yung pag-uusapan na, ayoko pa. Hindi pa pwede. Is it safe to say na mas okay kung wala, di ba? Well, I mean, Tama, di ba? Mas magiging okay if wala tayong, if hindi ako buntis. Kasi marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong pangarap na gustong makamit. Plus, we're not capable enough to take care of the child. At isa pa, ano na lang yung sasabihin ng mga pamilya natin, di ba? Parents ko for sure magagalit. At baka itakwil pa nila ako. You know my family, Christian? Alam mong kayang-kaya nilang gawin yun. Gayang ginawa nila sa kuya ko. Kaya tama. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi ako pwedeng magkaroon ng baby. Teka. We're not ready for this. Sasha. We don't want this. Sasha. Will you please calm down? Kalma ka lang. Huwag ka muna mag-panic. Huwag ka muna mag-overthink. How about you? Anong magiging epekto nito sa'yo? Tell me and be honest. Huwag mong i-sugarcoat, be brutally honest. Well, una sa lahat maghihirap ako. Yes, malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang gastos ko. Nagsishare ako sa bahay. Nagbabayad ako ng car loan. May mga personal bills din ako. At yung mga out of the country plans natin. Diba? Plano nating libutin ang mundo. Exactly! To experience life to the fullest. To enjoy our years habang bata-bata pa tayo. Isa rin yun. At kapag nagka-baby tayo, wala na. Hindi na natin magagawa lahat yun. I mean, panganak mo pa lang eh. Yung ate ko nga nung nanganak, gumastos yung brother-in-law ko ng 200,000. Imagine that. Pwede na tayo pumunta sa ibang bansa with that money. Panganak lang yun ha. Paano yung mga susunod na taon? And I'm telling you, Sasha, kada linggo, palaging may gasto sa baby. I know. Yung mga cousins ko nga lang eh. Hindi din sila nakakatulog sa sobrang stress. Hindi na mawawala sa atin. Yung tulog. Palagi tayong puyat, pagod. So paano yung work natin pag nagkataon? Baka mamaya masisante pa tayo. We're going to miss so many things in life. You're right. We can't do this. We can't have this baby. Hindi ngayon, syempre. Pero wala na eh. Kahit ilista pa natin yung mga negatibong bagay na pwede mangyari kapag nagka-baby tayo, wala na ring silbi. Kasi andyan na eh. Ayan na siya. I guess, that's it for us. Or maybe not. Maybe it's not yet too late. Ha? Ano ibig mo sabihin? I mean, may mga paraan, di ba? Sasha, no. Christian, I know people. Sasha, ano yan? Ano iniisip mo? Agree naman tayo sa isa't isa, di ba? We're on the same page, thinking of the same thing. Oo, pero hindi ako agree sa iniisip mo. Teka, ano bang iniisip mo exactly? Anong pinaplano mo? What do you mean? I'm thinking of the exact same thing you're thinking. Christian. Yes. Sasha! What? That's the only way. No, Sasha. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako sa parents ko, Christian. Itatakwil nila ako. Alam mo naman yung angkan namin, di ba? Masisira ang buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi pwede. Sasha! Sa Diyos ba hindi ka natatakot? Saka na ako matatakot sa kanya kapag nasolusyonan na tong problema natin. Pwede man ako humingi ng tawad eh. At for sure, mapapatawad niya ako. He would understand our situation. But not my real father, Christian. Not my own father. So please lang, makiko-operate ka na lang. Para rin sa'yo to. Popoy at Bea, hindi ko akalaing mapupunta ako sa ganoong sitwasyon. I've always thought na maingat ako. Maingat kami ni Sasha. Kaya getting her pregnant was the last thing on my mind.
Unfortunately, hindi kami handa pareho. Obviously, hindi. We have so many plans together na for sure mababaliwala kapag nagkaroon na agad kami ng anak. But unlike her, Popoy and Bea, hindi ako payag sa masamang binabalak niya. Malaki ang takot ko sa Diyos. Oo, takot na takot, pero mas gugustuhin ko pang gamitin ang salitang bahala na kesa naman sa naisip na solusyon ni Sasha. Pero after namin mag-usap noon, ay medyo naglaylo muna kami sa isa't isa. Sasha asked a little bit of space. Hindi kami nag-break syempre, pero gusto muna niyang pahupain namin yung pagpapanik namin. Yung makapag-isip-isip muna kami on our own, kumbaga. Tapos saka kami gagawa ng game plan kapag kakalmado na ang mga damdamin namin. Ang problema lang, Popoy at Bea, at the back of my mind, alam ko hindi lang pahinga ang gagawin ni Sasha. Napakalakas ng kutob ko na baka ituloy niya ang plano niyang pagpapalaglag sa bata. Mahinala na ako pero wala akong ginawa. Because somehow I also tried to convince myself na Sasha would never do such a thing. Baka nga nagpanik lang siya kaya niya nasabi ang mga hindi kagandahang bagay na yun. Kaya nagantay lang ako. Kasi nakaisa siya naman ang majority ng karapatang magdesisyon. Sa isip ko kasi, I am the father. But that's her body. Siya ang magdadala sa bata. Kaya siya ang masusunod sa kung ano ang dapat na gawin kesa sa akin. Brad, Gary, bakit? deadline na mamaya ng comic strip proposal Oo, nakaready na yon. Finishing touches na lang. Actually, hindi naman talaga yun yung pinunta ko Tumahan ako sa table mo para sabihin na si Miss Sasha nasa reception. Hinihintay ka. Ha? Hindi mo daw kasi sinasagot yung mga tawag niya. Cellphone ko. Ay, teka, nasa cellphone ko. Ayun. Ay, oo nga, buisit na cellphone to. Naka-silent pala. Sige na. Puntahan mo na sa labas. Gary. Oh. Ano itsura? Ganda, syempre. Hindi yun. Ibig ko sabihin, galit ba? Galit? Parang hindi naman. Nakatawa? Hindi rin. Sabi ko nga, pasok na lang siya dito Okay, sige. Salamat, Gary. Lalabas na ako. So ginawa mo nga? Ginawa mo kung anong gusto mo? Bakit, Christian? Did you really think papayag akong masira yung buhay ko? Pero, ang galing no? Usapan natin, pahinga lang. Mag-isip-isip, ganyan. Tapos magpapakita ka sa akin dito sa workplace ko para ipaalam na nagdesisyon ka na. At pinanindigan mo yung desisyon mo. Teka nga, paano mo nga ba nagawa? Bawal yun dito sa Pilipinas Ano ginawa mo? Saan? Paano? Sabihin na lang nating pinalilibutan ng Pinas na mga bansa kung saan legal ang abortion. Ano? Saan ka nagpunta? Anyway, mukha namang hindi ka na nagulat. I'm sure ma-idea ka na itutuloy ko yung plano ko. Hindi, ang ibig ko sabihin. Look, Sasha. Ang sabi mo kasi pahinga lang. Yes, may konting hinala ako pero hindi ko naman alam na you would actually do it. Parang may part sa akin na naniniwala na itutuloy natin to. May part na baka ayaw mo talaga. Ang gulo Magulo, sobra. Siya nga pala. After everything that happened, tingin ko this is the last time na magkikita tayo. Wow. Anong ibig mo sabihin? Let's break up.
Bakit? Bakit may paganyan? Sasha, may pinagdadaanan lang tayo. Hindi naman tayo nag-away or what? I think we've had enough. I just did something major with myself, Christian. Life-changing, even traumatic. Traumatic? Sino ba nagsabi sa'yo ituloy mo yun? Hindi mo nga sinabi sa akin eh. Binalita mo na lang nung tapos na. Hindi ba dapat ako magalit sa'yo? Di magalit ka. Wala na akong pake. I'm done, Christian. Ayoko munang makita ka. Actually, ayoko nang makita ka ever. Teka. Bakit parang sinisisi mo ko? Hindi nga ako pahig sa I ginawa mo. don't care anymore. Basta I want you out of my life. For good. Kaya sige na. I have to go. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, Sasha! Sasha! Brad, good morning. Oh, Gary. May utang ba ako sa'yo material? Hindi. Wala. Ano nga, Tel? Hindi ka man dadaan dito kung wala kang kailangan eh. Well, wala naman talaga. Uy, ipapalala ko lang yung meeting natin mamaya. Oo, alam ko yun. Tsaka, Ano pa? may itatanong lang sana ako. O ano yun? Totoo ba? Ha? Totoo ba yung narinig kong chismis? Ano naman yung chismis na yan? Balik na daw kayo ni Sasha? Oo, pero... Totoo bang nagpalaglag siya? Hindi naman sa pangano, Brad, pero kahapon pa kasi nila pinagchichismisan eh. Sinong nila? Sila. Well, sa pangunguna ni Bobby, yung pinsan ni Sasha. Ay, talagang baklang yun kahit kailan. Mula nag-umpisa kami ni Sasha, nangingialam na siya. Hanggang sa mag-break kami, bida-bida pa rin. Pero, totoo nga. Gary, ano ba? Kailan ka pa naging chismoso? Syempre concern lang ako sa'yo. Paano mo kinakoncern yung pagiging usisero? Kasi Brad, ang sama ng image mo eh. Ano? Sabi kasi ni Bobby, hindi mo daw kayang panindigan si Sasha. Kaya yun, alam mo na? Asan yung baklang yun? Huy. Huwag kang makikipag-away Kamag-anak ng boss natin yun. Kamag-anak lang pero hindi siyang boss ko. Asan siya? Brad, hayaan mo na lang. Kalimutan mo na lang na nagtanong ako. Asan sabi? Christian. Sasapakin kita isa. Andun, sa UChan. Sa third floor? Oo. Tabi. Christian. Bobby! Over here! Ay! Ikaw pala, Christian. What can I do for... Hoy, bakla! Anong pinagkakalat mo, ha? Sabihin mo sa akin ng diretso, ano? Magsalita ka! Christian, tama na, Brad. Brad, tama na. Christian, Brad, tama na. Christian! Awat na. Malalagod ka kay boss. Christian! Napakapakailamero mo! Wala ka namang alam! Ano? Sige! Sabihin mo sa akin yung pinagkakalat mo kasi nungalingan! Bitawan mo nga ako! Hayop! Let me go! Help! Help! Totoo naman, di ba? Napilitan si Sasha gawin yung hindi dapat kasi duwag ka. Para malaman mo, si Sasha may gusto nun, hindi ako. That's because you're selfish and useless. Sasha doesn't deserve a coward boy like you. Shut up! Shut up! Shut up! Christian! Tama na, huy, ano ba? Needless to say, Popoy at Bea, ay nasuspend ako sa trabaho at dahil sa sobrang tindi ng galit ko, ay nagpaalam na rin ako sa boss ko na magre-resign na lamang ako. Pero dahil din sa sobrang galit din niya sa ginawa kong gulo,
ay nirequire niya pa rin akong magstay at magtrabaho pa rin ng 15 to 30 days. Basta tapusin ko raw lahat ng mga pending kong projects bago daw niya ako payagang huwag na nga pumasok. Paraan ko na rin daw yon para humingi ng dispensa sa nangyari kay Sasha at kay Bobby na parehas niyang mga pamangkin. Popoy at Bea, doon na nga ako nag-umpisang maging aloof sa mga tao. Nagkaroon ako ng anxiety sa tuwing may mga tao sa paligid ko. Palagi kong naiisip na baka pinag-uusapan nila ako, na masama ang tingin nila sa akin. Ewan ko ba, siguro dahil guilty ako. Guilty ako dahil somehow ay hinayaan ko nga si Sasha na gawin ang mali. I had an idea she would push through with her plans, pero I did nothing. I just stood there and waited for her to commit a mistake. Kasi low-key, it would save my life as well. My career and my life plans. Guilty ako, Popoy at Bea. At naiinis ako dahil alam yun ng lahat ng tao. Excuse me, pwedeng pakipirmahan to? Oh, ayan. Kailangan talaga ibato yung papel? Huwag ka na maarte, pirmahan mo na lang. Okay, sige. Ayan, pirmado na. And whoop! Ba't mo binato yung papel? Huwag ka na maarte, pulutin mo na lang. Mukhang tama nga sabi nila. Bastos ka. Walang respeto sa babae. Walang breeding. Alam mo, Brenda, Minsan kasi pinipili din kung karespe-respeto ba yung babae. Pamela? Bruha ka rin kasi. Ayusin mo yung pagpapapirma. Yun na nga lang yung ginagawa mo rito sa opisinang to. Tapos bababuyin mo pa. Dalian mo. Pulutin mo na yung mga papel. May araw ka rin sa akin, Christian. bale may 2 weeks ka na lang para gumante, okay? Wisit. Anyway, ako nandito para ibigay sa'yo yung portfolio mo. Di ba nagre-request ka niyan last week? Nakalive ako, di ba? Oo nga pala. And by the way, welcome back. Tapos, paki-review na rin tong listahan na to. Yan na ba lahat ng mga completed projects mo, ha? Ipapasa ko na sa HR. Isasabay ko na rin sa akin. Patingin. Kumusta ka? Okay ka lang? Nabalitaan ko yung nangyari, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako tropa ni Bobby. Wala akong paki sa issues nyo. Sapakin ko pa yung nguso nun na puro filler, Sayang, wala ka last week. Parang circus dito. Nagkalat ang mga clown. Kung ako rin ganun din naman yung gagawin ko kay Bobby na yun. Napaka-toxic na tao. Schoolmate ko yun nung college Bully talaga yun. Palibhasa, may pera. May kapit. Kala mo kung sino. Na-check ko na. Oo, lahat na yan. Yung last na lang yung kulang ko. Tinatapos ko pa. Okay, thanks. Ba't ka nga pala nag-leave? 1 linggo mahigit? Huwag kang tatawa, ha? Please, by all means. Kailangan kong makarinig ng isang bagay na hindi tungkol sa akin. Heartbroken ako Leche, heartbroken. Kailan kayo nag-break? 4 weeks ago. Pero may bago na siya nung pagka-3rd week ng breakup namin. Ibang klase, no? Yung 3-month rule, ginawang 3-week rule ng gago. Kaya feeling ko, matagal na niyang kausap yung babaeng yun Saan ka nagpunta? Sa beach? Sa bundok? Gagi, sa bahay lang. Wala akong perang pampabeach, no? Hindi ako mahilig sa bundok. Kaya wala. Sa bahay lang. Tambay, inom, stalking sa SOCMED ni ex. Ano namang gagawin ko? Bayan? Sinayang mo 1 linggo? Wala ka man lang ginawang masaya? Uy, masaya sa bahay Hindi ko kailangang gumastos. Kargado yung ref namin, pagkain at saka beer. Sa bagay. Mamaya nga iinom ako ulit Nanamnamin ko lang tong pagiging sad girl ko. Sama ka? Diyan lang sa dulo bago mag-highway. Sige, sama ako.
Tagal ko hindi nakakainom eh. Yon! Ge, kita-kits sa pagka-out. Sama mo si Gary. Wala namang friend yun kundi ikaw eh. Pwede rin. Gagi, Brad. Kung nandun ako, nung pinagsasapak mo si Bobby, baka hinawakan ko pa siya. Nang makaganti rin naman ako sa mga pambubuli niya sa akin nung college kami, no? Ikaw eh. Nagdrama ka eh. Isang linggo, ito sa bahay lang. Corny. Alam nga namang gumasos pa ako para lang magdrama. Iniyakan ko na nga yung ex ko, iyakan ko pa yung wallet ko. Ano yun? Guys, parang dapat ata mag-bill out na tayo. Parang konti na lang gagapang na kayo sa sahig eh. Kasi ikaw tukmul ka. Ang hina mong uminom. Kada bucket na order natin, isang bote lang yung kinukuha mo. Ano ba naman yan? Kasi ang lalakas nyo eh. Paano pa tayo makakauwi? Pare-pareho tayong lasing. Mabuti pa nga. Tara na. Pam, bill out na tayo. Uwi na tayo. Sa bahay niya, ang dami pong beer doon, sabi mo, di ba? Tara, try na natin yun. Ano, Gary? Game? Doon tayo wala pang matulog. Damayan natin tong friend nating sawi. Oo nga, no. Magandang idea yan. Pero alam mo, Pam, ang sagot sa problema sa lalaki din. Kaya kung ako sa'yo, manap ka na lang ipapalit doon sa ex mo. Yung mas gwapo. Kagaya ko. Di ba? Hoy, ayoko ng gwapo. Sakit sa ulo yan eh. Gwapo nga yung ex ko, niloko ko. Paano pa yung mas gwapo? Ano na? Kaya ayoko ng gwapo. Gusto ko yung yummy. Gusto pala yung yummy ha? Oo, bakit? Yummy ka ba ha? Nako, sa sobrang yummy ko, nakakabuntis pa ako. We, patry nga. Gusto mo try? Ge, yabang ka eh. Wow. Parang wala ako dito ah. Guys. Teka. Pinagtitinginan na kayo oh. Guys. Uy, tama na yan. Masupsup nyo pa isa't isa eh. Uy, Christian. Tama na, Pam. Uy, ano ba? In fairness, brada, may bubuga ka. Diba? Sabi sa'yo eh. Alam mo, may potential ka. Potential? Gagi, pwede kitang panakip butas. Oo nga no. Hindi ko naisip yun. Gamitin mo ako para makamove on ka. Tapos gamitin din kita para makamove on ako. Ano, game? Ano pang hinihintay natin? Tara, iuuwi na kita. Ge! Take me home, mommy. Take me home. Buti natatawa pa kasi pinagagawa nyo, no? Umayos nga kayo. Gumumukha akong ewan dito eh. Popoy at Bea, doon na nga nag-start ang malalim na pagkakaibigan namin ni Pamela. Matagal ko na siyang katrabaho. Okay ang samahan namin pero never ko siyang napansin ng higit pa sa isang katrabaho noon. Dahil girlfriend ko nga si Sasha. Loyal naman ako sa mga nagiging girlfriend ko. Pero during my darkest days sa office ay si Pamela lang ang nagbibigay sa akin ng lakas at ng sipag para bumangon. Doon lang kami naging mas close sa isa't isa. Dahil siya lang ang hindi nakikisawsaw sa issue. Siya ang nananatiling normal kumpara sa iba na akala mo mga santo at mga santa.
Pam made my remaining days sa office bearable. Actually, hindi ko na nga napapansin yung mga toxic people around me nang dahil kay Pam. Pam and I just get each other. Pareho naming na-acknowledge na broken kami. Kaya naisip namin na why not magsama-sama kaming mga broken. And that's fine with us. Kasi ginagamit man naming distraction ng isa't isa, at least effective naman. Kasi nakakaramdam kami kahit papaano ng saya. Kaya eventually from friends, ay tinutuon na nga namin ni Pam ang biruan namin. Nagkaroon kami ng unique kind of relationship. We are dating pero aware na kami na we're dating para makamove on from our exes. From our exes who did us dirty. Our exes who betrayed us. Who put us in bad light. Yung mga ex na sana hindi na lang namin minahal. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bea, nung nag-resign nga ako sa trabaho ay marami ang nawala sa akin. The lifestyle, the career I worked so hard to build, some friends, some connections, my old life in general. Lahat yon ay nawala sa akin dahil sa paninira ng isang babae. Yes, kanina sabi ko may guilt factor sa side ko. Pero para sabihin ni Sasha na ako ang nagtulak sa kanya na ipalaglag yung bata, that's just a big lie. I just let her make the decision, but I never said directly na magpa-abort siya. At dahil gusto kong mapalayo sa maraming tao, makaiwas sa mga taong dapat na iwasan, ay nag-decide akong tumira sa isa sa mga paupahan ng tito ko sa Bulacan. I wanted to live far away, but too far from the city. But not too far from the city. Gusto ko lang huminga. Pero ayoko namang tuluyang lumayo sa pamilya ko. And Bulacan was perfect for me. Lalo na yung area ng tito ko. Kasi may tamang balance ng sibilisasyon at ng nature. Gigising ako sa view ng palayan. Pero isang trike ride lang ay puro building na ulit. At para magkaroon nga ng pera, naging freelancer ako. Racket dito, racket doon. Gawa ng kahit anong magagawa gamit ang PC at skills ko. Nag-apply din ng part-time online job. Maganda rin kasing may distraction ako from being alone. Mahirap naman yung mag-isa na nga ako tapos nakatulala lang ako. Naging tahimik kahit papaano ang buhay ko, Popoy at Bea. Nawala sa radar ko yung mga taong gusto ko na talagang iwasan. Pero the biggest surprise was, I may have lost a lot of people in my life, pero I gained one person na tataob sa kanilang lahat. Lalo na nga sa traidor kong ex. At yun ay si Pam. Madalas bumisita sa akin si Pam, lalo na nga kapag weekends. Hanggang sa nag-decide na siya na magstay with me. Nagustuhan niya kasi ang mas tahimik na lugar kung saan ako nandoon. Buti na lang at malapit lamang sa NLEX yung bahay nila. Kaya walang kaso sa kanya ang mas mahabang biyahe papasok ng opisina. I really love having Pam around. Maasahan siya sa mga gawaing bahay. Para akong may partner. Pero just like any other couple, minsan may awayan pa rin na nagaganap lalo na kapag magkasama na nga sa isang bahay. Ay, grabe. Alas 11 na ng umaga pero antok na antok pa rin ako. Oh, gising ka na pala ulit.
Nagising ka na ng 8:00 pero lumipat ka lang ng higaan eh. Oo nga eh. Ano pala ang lunch natin? Ha? Sino nakatoka magluto? Ako na. Ako naman. It's my time to shine. Sige, magkape ka na lang muna dyan. Sagutin ko lang to ha. Baka trabaho eh. Wait lang ha. Hello? Oh, bakit? Napatawag ka? Ay, masarap na ulam. Tinoo nga sa ref. Parang dapat magulay naman kami. Ay. In fairness, mukhang masarap tong pakbet ko. Ang tagal na kasi nung huli akong nagluto ng ganito eh. Tapos sakto, may pritong bangos tayo, diba? Correct. So basically, yung plano nating healthy food parang nag-backfire bigla. Ikaw eh. Wait lang ha. Sagutin ko lang to. Sino ba yan? Kanina pa tawag ng tawag sa'yo yan ah. Actually parang kahapon pa nga yata napapansin ko yan eh. Hindi. Wala lang yan. Sige ha, wait lang. Sa history ng paggamit ng wala lang yan, ilang percent yung totoong wala lang talaga yun. Tahan ko na nga. Tama palagay. Look, Xavier. 3 years is 3 years. Pero tinapos mo na lahat eh. Ikaw naman yung naglagay talaga ng tuldok sa atin. Hindi ako. Hindi ko alam. Xavier, please lang. Ikaw yun. You did that. Anong gusto mong gawin ko? Alam mo kung anong totoo. I can't talk right now. Busy ako. Madami kong ginagawa. So enough of this. Bye. Ay. Ex mo? My God! Kanina ka pa dyan? Lakas maka-ninja. Ba't daw tumawag si Xavier? Hindi, wala. Ewan ko dun. Oh, so may lihiman pala tayo, no? Hindi ako naglilihim. Ba't tayo mo sabihin? Ang gulo kasing kausap nun eh. Hindi mo malaman kung anong gusto. Ano nga ba sinasabi sa'yo? Basta, ayoko ng pag-usapan. Nako, Pam. Hindi magandang senyalis yan ah. We used to be very open about these things. Well, right now is an exception. Wala ako sa mood para pag-usapan ng ex. I know we used to be honest about... Used to be? Kailan ba natigil? Ay, ang ibig kong sabihin, alam ko honest tayo palagi, pero sana pagbigyan mo na lang ako ngayon. Respect my space. Respect my decision. Kasi I'm not ready to talk about it. Naiinis pa kasi ko. At huwag ka na lang sanang dumagdag. Okay. Easy. Nag-a-attempt lang naman ako to have an open conversation. Pero if you're not up for it, I understand. Good. Teka, babalikan ko lang yung niluluto ko. Pinatay ko na yung apoy. Relax. Really? Thanks. Tara, kain na tayo. Okay. My God. Pagod ka? Ikaw kasi. Wala eh. Kakaligo ko lang pero parang kailangan kong maligo ulit. Parang ganun na nga. Tara, shower tayo. Tara. Bangon na, dali. By the way, nagtitake ka ba ng pills mo? Yeah. Oo naman. Teka, ba't parang hindi ka sigurado? Well,
nakalimutan ko today. Pero wag kang mag-alala. Pwede ko namang mahabol yun. We're safe, okay? We're safe. Naku, Pam. Siguraduhin mo lang ha. Huwag kang makakalimot. Hindi biro tong ginagawa natin, baka akala mo. I know. Sinasabi ko sa'yo, Pam. Ayoko nang takutan na naman. Alam mo na yung phobia ko dyan, di ba? Kaya please lang. Ayusin mo yung pagtitake mo ng pills. Kasi the last thing I need right now is a pregnancy scare. Abay, sana kung pregnancy scare lang. Paano kung totoo pala? Naku, Pam, I'm telling you. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag nagkataon. Oo na nga. Huwag kang maging Sasha 2.0, sinasabi ko sa'yo. Excuse me? Huwag mong gagawin sa akin yung ginawa Christian, pwede ba? Sinabi ko na nga na okay, di ba? I get it. Noted. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Umabot ka pa kay Sasha. What the hell? Ikukumpara mo talaga ako sa ex mo? Ang dami mong sinabi. Pinapaalala ko lang. Gaya niyan. Natututo ka na magsinungaling, maglihim. Nakalimot lang ako today. Today lang? Talaga? Hindi ka nga sigurado eh. Malay ba natin kung ilang beses ka na nakalimot uminom? Natututo ka na nga magsinungaling eh. Ano ka mo? Magsinungaling, maglihim. Hoy, Christian! Gaya kanina. Tinatanong kita kung anong pinag-usapan nyo ng ex mo. Hindi ka makasagot. Ayaw mong sumagot. Gusto mong sarilinin. Diba? Duda ko, ayaw mong malaman ko kasi alam mong hindi ko magugustuhan yung maririnig ko. Tama, diba? I can't believe hindi ka pa rin nakaka-move on doon. Paano ako mag-move on? Naglilihim ka sa harap ko pa talaga, Pamela. So ano? Ulit na naman tayo. Ano ba talagang issue natin dito, ha? Yung pills? Yung ex ko? Yung ex mo? O yung mga personal issues mo? Ako lang? Hindi mo pwedeng personal issues mo rin? Ah, ganun pala. Sige, maliligo lang ako. Antayin mo ako, ha? Buong gabi natin pag-uusapan yung pinuputok ng butsi mo. Maliligo lang ako at lalaklak ng sandamakmak na pills para at least mabawasan ng isa yung mahabang listahan ng issues mo. Popoy at Bea, that was just the start. The start of a long and heavy journey. Isang journey na masaya at magaan na nag-umpisa. Pero kapag meron ka talaga mga unfinished business, mga unresolved personal issues at mga sugat na hindi pa magaling, pero imbes na asikasuhin mo, tinatapalan mo lang. Alam mo, sisingilin ka lang talaga pagdating ng panahon. Pam and I started a relationship para makamove on. Somehow, we were able to move on from the person, our exes. Nagawa na naming puksain yung pagmamahal namin sa kanila, pero hindi pa rin kami nakaka-move on from the trauma. At hindi namin maiwasan ni Pam na mabato namin sa isa't isa ang mga personal issues namin. At dito na nga talaga papasok yung palagi nilang sinasabi na never enter into a relationship just to forget the previous or the old one. Kasi our demons kept haunting us. May trust issues, her trust issues, our fears and expectations. Babagsak at babagsak talaga lahat sa'yo. At bilang resulta, madalas na kaming nag-aaway nga ni Pam, Popoy at Bea. Away sa umaga, pero nagkakabati naman sa gabi. Minsan naman, magkabati kami sa gabi, mag-aaway ulit bandang madaling araw. Ewan ko ba, pero kung titignan ko ang punot dulo ng mga awayan namin, it's always because we can't let go of the issue. Hirap kaming magpatawad. Hirap kami mag-move on sa mga maliliit na awayan lang naman. At palagi naming naibabalik at naibabalikan lahat. Hindi na namin alam tuloy kung papaano pa mapapanatag ang mga kalooban namin.
Nasaan na kaya si Pam? Alas 7 na. Kumain na kaya yun? Tawagan ko nga. Hello? Nasa ka na? Malapit na. Mga ilang kanto na lang. Okay, ingat ka. Ay, kumain ka na? Oo, tapos na. Kaso bago pa ako umalis ng office yun. So, medyo gutom na ulit ako. Okay, no problem. May ulam na dito. Ano palang ulam? Wala, tinola lang. Yun! Oh, eto na. Malapit na ako. Pantay na lang. Okay, bye. Ligpit ko na ang mga gamit ko. Para may kakain na lang kami ni Pam. Tumatawag? Baka si Pam ulit to. Unknown number? Sino kaya to? Baka kliyente. Hello? Hey! Hello? Christian? Alam ko, nandyan ka, Christian. Kaya you better... Paano mo nalaman yung number ko? Oh, I got it from your mom, kay Tita Ces. Nagkasalubong kasi kami sa grocery, kaya ayun. And nabalitaan ko nga na nasa Bulacan ka na. Ano kailangan mo? Wala lang. I just wanna know kung kamusta ka. And sakto, kasi di ba taga Bulacan ka na? Meron kasing gustong tingnan na property dyan si Dad. So baka pwedeng... Seryoso ka ba? I'm sorry, ano ulit yon? Ang sabi ko, seryoso ka ba? Yeah, nakita ko kasi yung photos. Looks promising yung lupa. Wala akong pake sa hinayupak na lupa na yan. Christian? 1 metro yata yung kapal na mukha mo para tawagan ako, no? Kumustahin ko, no? Pero ang totoo, may kailangan ka lang pala talaga. Kung hindi ka naman gaga, sa dinami-dami ng tao dito sa Bulacan, ako pa talaga nilapitan mo. Dito ba ako pinanganak? Dito ba ako lumaki? Tingin mo na pasyalon ko na yung buong Bulacan? Habi ko mag-jogging sa bawat sulok ng lugar na to, ha? Hindi nga ako lumagpas sa barangay namin, eh. Mayaman kayo, diba? O, ba't di ka kumuha ng tao niya para suyurin tong buwisit na lugar na to? Hindi, joke lang. Wag na pala. Wag ka na mag-attempt na tumapak sa lugar na to. Utang na loob, ilayo mo yung kamandag mo dito. Ito na lang yung payapang lugar para sa akin, eh. Makikiagaw ka pang buwisit ka? Oh my God! Why are you so angry? Tingnan mo tong bungag na to. Nagtanong pa. I mean, your choices of words, nakakagulat ah. Epekto ba yan ang pagtira mo dyan? Hoy, wag mo masisisi ang Bulacan. Sisihin mo yung sarili mo. Lahat ng mga salitang naririnig mo dahil sa galit ko sa'yo. Hayop ka, Sasha, narinig mo? Hayop ka. Ikaw ang pinakahayop sa lahat ng hayop. Hayop! Hulaan ko. Si Sasha. Kapal na mukha niyang tumawag pagkatapos ng ginawa niya. Ay, ganun pa rin ba kalaki ang galit mo? Higit 1 taon na. Ano ka mo? Tinatanong kita kung ganun pa rin ba kalaki yung galit mo. Lumipas na yung panahon. Ano ngayon kung lumipas na yung panahon? Bakit? Mabubura ba din yung paglipas ng panahon katarantaduhang ginawa ng babae niyo sa akin? Nakipag-break siya sa'yo, I get it. Pero... Ano nakipag-break lang siya sa akin? Wow naman, Pam. Parang wala kang alam ah. Nakipag-break siya sa akin pagkatapos niya isisi sa akin yung malaking kasalanan ginawa niya. Sinira niya yung pangalan ko, sinira niya yung buhay ko. Well, hindi parang. May kasalanan ka naman din talaga. Ano? I'm just saying. Just saying ano? Sa'yo rin naman ang galing di ba? Alam mo naman na may gagawin si Sasha, pero... Pero ano, tuloy mo. Pero wala. Inantay mo lang siya. Wala kang ginawa. Wow! Ito ako, paniwalang na ikaw yung nakakaintindi sa akin. Yung tanging tumanggap sa akin. Tapos maririnig ko yung mga ganyan ngayon? Christian, totoo namang naiintindihan kita. At tinatanggap ko ang lahat sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, absuelto ka na sa mga kasalanan mo. Kasalanan or pagkukulang mo. Oo, si Sasha yung gumawa nun sa sarili niya. Pero ano't ano pa man, may pananagutan ka sa nangyari. Ano bang topic natin ha? Ang alam ko topic natin yung kapal na mukha ng ex ko nang paparamdam pagkatapos niya akong traidorin at iwan. Pero ikaw ibang topic pala yung nasa isip mo? Oh, ang gusto mo palang i-highlight yung nakaraan ko? Look, I'm sorry. Ang akin lang, Sasha seems to handle the breakup better than you did. Dapat nga may galit siya sa'yo pero siya patong tumawag. Oh, bakit nga ba siya tumawag? Alam mo, parang tama ka nga eh.
Parang mas magaling nga mag-handle ng breakup si Sasha kaysa sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi yung taong ginagamit ko para makamove on, palyado naman pala. Hindi effective. In short, defective. May sira. Anong sabi mo? O bakit? Huwag mo sabihing mali ako. Di ba nag-umpisa naman tayo sa gamitan? Usapang tulungan para makamove on. Ano nangyari? Wala. Hindi pa rin ako totally nakamove on. Samantalang ikaw, ang laki ng ginanda ng buhay mo. Aba, ewan ko na lang. Baka mali rin ako. Baka all this time pala, kinikita mo yung ex mo. Baka all this time, dalawa-dalawa lalaki mo. Baka nga tatlo-tatlo pa eh. Hindi ba? 4 ba? Gago ka! Ay wow! Batuhan ang gusto. Kapag na-offend, nananakit? Ano, wala na masabi? Kaya bato-bato na lang? Asan na yung talakera mong bunganga? Nahiya? Nagtago? Oh, ngayon kailangan yun. Sagutan tayo. Tara, nasa mood ako eh. Ano? Wala ka na mabato? Alam mo, aalis na lang ako. Ayoko to. Ayoko ng ganito. Hindi ito yung gusto ko. Hindi ganito yung kailangan ko. You're so immature. You're selfish. Huh? You don't deserve anyone by your side. Hindi mo deserve mahalin, Christian. Kasi, na-realize ko ngayon lang, mas okay yung mag-isa ka na lang. Dahil lahat ng magmamahal sa'yo, masasayang lang ang buhay. Kasi pala yung tipo mo, kukunin mo lang kung anong kailangan mo. Kung anong feeling mo, deserve mo. And the rest, basura lang sa'yo. Ano ba? Ano pa masasabi mo? Mahal kita. Ano ka mo? Mahal? Mahal mo ako? Tapos ka nang tumawa? Aalis na ako. Walang kwenta tong usapan natin. Oh, akala ko ba mahal mo ako? Tapos aalis ka? Mahal kita. Hanggang kanina. Pero pagkatapos ng mga pinagsasabi mo sa akin ngayon, huwag kang mag-alala. Pawala na. And Pam left that night, Popoy at Bea. Nag-impake siya at ang sabi niya, magpahinga na raw muna kami. Nakakatawa kasi kinamitan na naman ako ng salitang pahinga muna tayo. Nagmamadaling umalis si Pam kaya may mga gamit at damit pa siyang naiwan sa bahay. Umuwi siya sa kanila at hindi muna kami nag-usap ng mga sumunod na araw. Eventually naman, Popoy at Bea ay nawala rin yung galit ko. Kumalma na ako at ako na ang nag-initiate kay Pam na mag-usap naman kami. Tinawagan ko siya ng ilang beses. Tinext. Nag-chat din ako sa mga social media accounts niya. Pero alam nyo, wala akong natanggap na kahit anong response. Nakikita ko namang online siya. At nakikita rin ni Gary si Pam sa office. Kaya alam kong safe siya at wala namang kung anong nangyari sa kanyang kakaiba. Pero ayaw niya talagang makipag-usap sa akin. Napaisip tuloy ako kung sobra bang sakit ng mga pinagsasabi ko. Well, sabihin na nating oo. Pero siguro naman alam niyang na-trigger lang ako ng galit ko kay Sasha. Na-trigger yung galit ko na hindi ako aware na ganun pa rin pala kalaki. Kasi naman, Popoy at Bea, Sasha ruined me.
Siya ang nagsabi na wag na kaming mag-usap o magkita kahit kailan. Tapos bigla siyang magpaparamdam na parang wala nangyari. At ang rason pa niya ng pagtawag ay dahil sa may titignan siyang lupa sa Bulacan. Paki ko naman sa lupang yun. At bakit siya maghahasik pa ng lagim sa Bulacan kung nasan ako? Ba't hindi na lang sa Laguna? Bakit hindi na lang sa ibang lugar? Bakit niya guguluhin ang tahimik kong buhay? Pero Popoy at Bea, mukhang hindi lang si Sasha ang magiging cause ng galit ko. Kasi lumipas na ang almost 2 months ay hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Pam. Nababasa niya ang lahat ng messages ko, pero scene-zoned lang. Wala rin siyang update sa FB niya. Hanggang isang araw nga, Oh, Gary, inom ka pa. Dito ka na matulog. Hirap na bumiyahe pa uwi ng may tama. Mamaya kung saan ka papulutin eh. Ayos din pala dito sa Bulacan eh, no? Mukha din namang Maynila. Pero kahit pa paano, mas tahimik. Mas konti ang tao. Tsaka, onti yung polusyon. Buti na lang may paupahan dito ng kamag-anak mo, ano? Oo, sabihin pati ikaw, lilipat dito. Pwede ba? Huwag dito sa pamamahay ko, syempre. Hanap ka na ibang bahay. Okay. Ulul. Gets ko na kung bakit tinitiis ni Pam yung mahabang biyahe papunta sa trabaho para lang makauwi dito. Sulit naman kasi pala yung iniuwian niya eh. Ay, sorry. Oh, kamusta na nga pala siya? Nagkikita kayo sa office, diba? Well, hindi kami nagkikita. Nasa upper floor ang office nun eh. Nagkakasalubong kami. Oh, kamusta? Well, ayun. Parang di ako kilala. Syempre, dead ba din ako? Baka pag binati ko siya, mapahiya lang ako, di ba? Gary, pwede yung pabor? Oh, ano yun, Brad? Kausapin mo naman, oh. Lo? Mahinig ka, kausapin mo lang. Mabilis lang. Isang tanong lang itatanong mo. Ano? Tanong mo lang kung kami pa. Ako, Brad. Please lang, Gary. Wala na ibang tutulong sa akin kundi ikaw. Ikaw lang yung kilala kong pinakamalapit kay Pam. Hindi ko kilala friends niya eh. I mean, kilala ko pero hindi kami close. At for sure nakwentuhan na ni Pam yung mga yun. So kiss na. Ikaw na lang talaga. Please lang oh. Brad naman eh. Nakakatakot kaya si Pam. Baka mamaya tawagin ko lang pangalan niya bigwasan na ako. Gary, hindi mo ako naintindihan eh. Last resort na kita. Ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Magdadalawang buwan na wala pa rin ako naririnig mula kay Pam. Gusto ko lang malaman kung nasa na kami. Para sa'yo. Nasa na ba kayo? Para sa akin kami pa rin. Wala naman kasi kami binanggit na break na tayo. Space lang. Space. Hindi break up yun. Kaya please lang Brad, kausapin mo na siya oh. Isang tanong lang. Ganito na lang. Takot kasi talaga ako eh. Kaya ang gagawin natin, bakit hindi natin siya tawagan ngayon? Hindi nga kasi sinasagot yung text sa tawag ko. Wala nga Gary, ni period walang reply. O kalma lang. Sabihin ko sana tawagan natin gamit yung cellphone ko, yung number ko. Siguro naman iisipin nun, trabaho yung concern ko, di ba? Hindi personal reason. Kasi ba't ko naman siya tatawagan, di ba? Tingin mo sasagutin niya? Feeling ko, iisipin nga nun may kinalaman sa trabaho yung concern ko, ganun. Ano? Game? Wala naman siguro mawawala pag sinubukan natin. Tama. Ano? Tawagan ko na? Gigi. Tawagan mo na. Seryoso? Oo nga. Final answer? Tawagan mo na. Legit? Oo nga. Sigurado ka na? Ano ba, tatawagan mo ba o hindi? Siyempre sinisiguro ko lang. Baka kasi mamaya nagre-ring na, tapos bigla kang uurong. Anong idadahilan ko? Sige nga. Gary, tawagan mo na. Isa pang tanong mo, sige. Fine.
Eto na, tatawagan ko na. Ila-loudspeaker ko, ha? Nagre-ring na. Nagre-ring na. Ayan. Hawakan mo na. Teka, ikaw kumusap. Yoko. Ikaw na. Bahala ka na dyan. Parang timang naman to eh. Hello, Gary? Anong kailangan mo? Gary, ano na? Pam? Oh, ikaw pala. Anong kailangan mo? Kumusta ka? Sorry, kailangan kong gamitin yung number ni Gary ah. Ayaw mo kasing sagutin yung mga tawag ko sa'yo eh. Ano ang kailangan mo? Kailan ka ba babalik? Yung mga naiwan kong gamit, pakilagay na lang sa box. Tapos papapick up ko na lang. Hindi yun yung concern ko, Pam. Gusto ko malaman kailan ka uuwi dito. Kailan ka babalik sa akin. Narinig mo? Kailan, Pam? Hindi na ako babalik dyan sa Bulacan. Hindi na ako babalik sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Ano pa nga ba? Gets mo na yun? Hindi ko gets, Pamela. Wala akong nagigets. Tanga ako today. Wala akong maintindihan kung hindi mo ako didiretsuhin. Ulitin ko yung tanong. Anong ibig mo sabihin? Tapos na tayo, Christian. Matagal na. Almost 2 months na nga kitang dinededma, diba? Hindi mo pa ba nakuha yung clue? Hindi, Pamela. Dahil magkaiba tayo ng iniisip eh. Sa pagkakaalala ko, bago ko umalis, sabi mo mahal mo ako. Ano yun? Bigla na lang nawala, agad-agad? So nagsinungaling ka lang pala. Mema ka lang. May masabi ka lang during that time. Hindi ako nagsinungaling. Doon ka magaling eh. Totoo naman eh. Mahal nga kita. Una sana. Asan na yung mahal-mahal na sinasabi mo? Pero ayoko nang mahalin ka. Tama na yung 1 taon mahigit. Pwede na yun. Hindi na tayo makakalagpas doon. Kung umabot man tayo sa 2 taon, bubog-sarado na tayo. Kaya thanks but no thanks. Gusto kong magmahal para sumaya. Hindi para maging miserable. Pam, isang simpleng away lang yun. Wow! Simple? Talaga? Nakalimutan mo na yata yung mga sinabi mo. Oo sige, marami akong sinabing hindi maganda, pero Pam naman. Out of all the people, ikaw dapat nakakaintindi sa akin. Sa pinagmumulan ng galit ko, hindi mo man lang ba ako iintindihin, ha? Patatawarin? Christian, I get it. I get you. Oo, naging miserable ka sa ginawa sa'yo ni Sasha. Pero hindi ibig sabihin nun, gagawin mo ring miserable ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Ako lang ba? Ikaw din naman ah. At nanisip pa nga. Totoo naman eh. Ikaw rin, ginagawa mo rin miserable yung ibang tao. Lalo na ako. Sa tuwing naglilihim ka, nagsisinungaling ka? Oh, speaking, hulaan ko. Siguro nagkabalikan na kayo ng ex mo. Kaya ayaw mo nang bumalik sa akin, no? Kasi kayo na ulit. Nope. Diyan ka nagkakamali. Kaya nga ako sumama sa iyo eh. Para makalimutan yung gunggong na yon. Nag-work naman. I don't care about him at all. Kaya feeling ko, magiging effective ulit yung ganong style para makalimutan din kita. Ano? I'm seeing someone else, Christian. So I can forget about you. And it's working well so far. Kulang na lang is tigilan mo na ako. Gaga ka ba? You're cheating on me? Break na tayo, Christian, di ba? No, we're not. Eh di ngayon, let's make it official. Break na tayo. Tapos na, finish na. Wala nang balikan. Okay na? Wow. Wow, Pam. You're just like my ex. Wala kayong pinagkaiba. Hindi ako makapaniwalang mauulit-ulit yung nangyari sa akin dati. Wow. Wow. I expected so much from you. Akala ko iba ka. Akala ko magiging iba ako pag ikaw yung kasama ko. Yun na nga siguro yung problema. You expected too much from me. We expected too much from each other. Anyway, since parehas naman pala kami ni Sasha, like you said, at ikaw yung common denominator namin, baka it's time na silipin mo muna yung sarili mo. You lost 2 consecutive women. Baka ikaw na ang mali.
Baka nasa iyo na yung problema. I have to go, Christian. Ito na yung huling beses na magkakausap tayo. Goodbye. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangapa sa iyong mga pangako? Pangako. Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangapa sa iyong mga pangako? Pangako. Popoy at Bea, dun ko lang na-realize how deep I feel for Pam. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na ginagamit ko lang siya para makalimot, para sumaya. Pero ang totoo pala, I fell genuinely in love with her. To the point na I actually needed her in my life. I wanted her to be beside me. She may not be able to heal me, but she can make me happy. And if I'm happy, then maybe I can eventually heal myself. Unfortunately, Popoy and Bea, hindi kami parehas ng nararamdaman ni Pam. Siya pala yung tipo ng tao na kapag ka nadehado na, ay tatakas na. Siya yung tipong uunahan kang mag-move on. Maiwanan na ang lahat. Wag lang siya. And that's trauma. Her ex-boyfriend, that's a trauma her ex-boyfriend gave her. Na sad to say, ay ipinasa niya na sa akin. At hindi ako makapaniwala, Popoy at Bea, na na-heartbroken ako sa magkasunod na pagkakataon. Kakagaling ko lang, at lalo na nga ng puso ko sa bugbugan. Pero ayun, napuruhan ulit. I'm not blaming Pam. Kasi alam ko namang ginagawa lang niya ang best niya para makasurvive din. I know na hindi niya intensyon na saktan ako. Kasi ang goal lang naman niya ay protektahan ang sarili niya. And again, I can't blame her. Kaya Popoy at Bea, this time ay paninindigan ko na ang paglayo sa mga tao. Yung tipong hindi na muna ako mag-entertain ng any kind of romantic relationship. Magtatago na muna ako dito sa amin sa Bulacan. Malayo sa mga tao, sa mga kaibigan, at sa mga kamag-anak. Basically, malayo muna sa mga taong pwede akong masaktan. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko, Popoy at Bea, at maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo. Pero bago pala ako matapos sa sulat kong ito, I would like to send a short message for Pam. Pam, I'm sorry. I'm sorry for everything. Muli, maraming salamat, Popoy at Bea, at sa team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Christian. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Bulacan. Mga kapamilya, oras na muna natin. 14 minutes to go before 3 p.m. At yan na nga po, ang mapait na kanina
lalo pang pumait na pagtatapos ng kwentong ito ni Christian, Dear MOR Bulacan. Diba? Yun naman pala. Yun talaga, napakalaki ng naging papel ng Bulacan, Bea, alam mo to, parang yun yung escape niya, 'di ba? Yun yung escape niya sana, kaso may nangyari pa rin doon sa lugar na yun. Pero actually, no, malayo, probinsya ang Bulacan na malapit na rin sa syudad, 'di ba? Na masarap kung medyo gusto mong dumistansya pero wag masyadong malayo. Alam mo yun? Diba? Hindi distansya pero wag masyadong malayo. Well, hello po sa lahat ng mga nasa Bulacan at sa mga kapitbahay ni Christian. Wag niyo po siyang lapitan. Gusto niya munang malayo sa ibang mga tao. Pero alam mo, feeling ko bago tayo magbigay ng mga komento natin, ang daming magagandang comments na mababasa tayo. Mula sa YouTube, mula sa Facebook. Sige. Eto, Bea, meron ka ba dyan? Go, ikaw muna. Oo, meron ako. Alam mo, kanina, habang nagra-run yung drama natin, nakikita ko, ang naming Gina mga kaborkada natin, na iba-iba din talaga yung opinion. Unahin ko tong si Cristina San Pedro, na, correct me if I'm wrong, isa yan doon sa nireplyan ni Seryo, nitong mga nakaraan. Sabi niya, yung gusto mo siya bumalik, pero imbis na pakita mong deserving ka sa pagmamahal niya, ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Inihalin tulad mo pa sa ex mo. Mag-sad boy ka na lang talaga forever. Oh my God, Popoy. That's one thing comparing sa ex. Yes. Parang ano yun no? Parang hindi naman kasi pare-pareha sa mga tao in the first place. Yeah. 'Di ba? Merong mga konting pagkakapareho, pero yung para sabihin mo, ay, ginawa na sa akin ng ex ko yan dati, ganyan ka rin 'Di ba? Kaya ako inis na inis doon sa mga napakasarado na ng isipan na ang mga lalaki, ay, mga manloloko naman yan No, hindi dapat ganun. Ang mga babae, manloloko naman yan. Kung kami naman, Hindi, iba-iba yung mga tao. Meron lang tayo mga same experiences, pero if you look at the bigger picture, napakaraming pagkakaiba. 'Di ba, napakaraming pagkakaiba. Tsaka isa yan sa mga conversations ng couple na hindi dapat, Bea. 'Di ba? Is yung kinukumpara mo siya doon sa dati mo, 'di ba? Kaya mas maganda yung experience mo sa dati o hindi, wag. 'Di ba? Kasi you're building a relationship. It's your it's your fault kung napunta na naman kayo diyan sa katulad ng sitwasyon. Pero mind you, wala yung present mo doon sa sitwasyon nyo nung ex mo noon. Kaya iba yun. Huwag mo namang i-compare at sabihin sa ng harap-harapan, ay hindi, ano yan ganito yan, gagayahin mo lang rin ba siya? Anong pakialam ko ron? Wala naman ako sa mga pinaggagawa nyo noon. 'Di ba? Nagkaparehas, sorry, pero hindi ako ganun na klase ng tao katulad sa kanya. And to make it worse, Popo, hindi lang niya kinumpara na gagawin mo rin ganyan. Ginawa pa niyang mas malala na alam mo yun, gagawin mo rin ganyan. Siguro 3, 4, 5 lalaki mo. Alam mo nung sinampal na, akala ko natauhan na meron nga 1, 2, 3 lalaki. Sinampal. Tapos nung mali ba? 4 ba? Abay, ayos din no? Asar talaga. Ito sabi ni Kevin Binuya, think before you speak. Baka kasi nakakasakit ka na sa mga binibitiwan mong mga salita. And that's right. Pasensya na may tumatawag. May buyer na naman si Popo. Alam mo, dapat ikaw yung kunin ni Sasha. Ikaw ang tumingin sa lupain sa Bulacan. Ikaw na lang yung maging middleman ni Sasha. Wag na tong si Christian. Sabi ni Cindy Dugan, tama naman si Pam. Hindi mo pa lang na-accept sa sarili mo na nagkamali ka din, Christian. Makipag-peace ka na sa nakaraan. Hindi ka makakausad kung bit-bit mo pa yan sa dibdib mo. Ayan. Alam mo kasi po. Alam mo? Okay. Sige. Hindi, ito mabilis lang. Total si naman to. Marami rin ang nag-aalala sa kung ano nangyari kay Gary. Kasi sa unang lambingan nila, nung sumabog ang balita sa opisina, ang para naging kakampi na lang ni Christian ay si Gary. Diba? Tapos nung nag-umpisa yung landian o lambingan,
Christian at ni Pam, andun si Gary. Parang iniinggit. Tapos nung magsosorry naman sana si Christian dito kay Pam, cellphone number niya na naman at cellphone niya rin. Gary na naman. Si Gary na naman. Let's give a round of applause para kay Gary at sa mga katulad ni Gary. Katulad ni Gary. Na, alam mo yun, kayo yung palaging nakaka-witness, kayo yung mediator, kayo yung palaging nasa gitna at nagkukonekta, nagdudugtong ng mga taong may issue sa paligid niyo. Kaya kudos kay Gary at sa mga katulad ni Gary. Be a Gary. Alam namin na kahit ayaw nyo, pero dahil wala kayong magawa, wala friend eh. 'Di ba? Kahit alam mo medyo mali yung huwag mo nang pero papagamit mo pa rin yung cellphone mo. Sige na nga, bahala ka diyan ha. Pero ay nako, believe ako sa mga Gary din na willing to help kahit na alam mong tila wala na ring pag-asa. Yung ganun. Correct. #Justice for Gary. Si Gary kaya may love life. Kawawa naman siya. Alam mo, Justice for Gary. Alam mo, nakikita ko na yan po. Yan yung mga klase ng kaibigan na hindi matuloy-tuloy yung personal nila, sarili nilang love life. Kasi basis sila sa kakaayos ng love life ng mga kaibigan nila. Sila yung punong abala para maayos yung mga buhay ng mga kaibigan nila. Anyway, eto, sabi ni... asan na yun? Sabi ni... Wait lang, nawala tuloy. Nawala. Ito muna, mula kay Jemaribel Beltran. Sabi niya, what your ex did has nothing to do with your present relationship. Sana hindi mo ikinukumpara ang nakaraan sa bago kasi ang unfair. At ngayon, you're putting the blame kay Pam. Na wala naman who were there for you, 'di ba? Na sinamahan ka nung panahon na broken ka. Actually, parehas nga silang broken noon. Sila. Yes. Oo. Sabi nga ni Gail Enriquez, let yourself hear first bago ka mag-entertain o magpapasok ng panibago sa buhay mo. Vulnerable pag heartbroken. Eto, chika na ako po ha. Kasi, alam mo, eto talaga. Ayoko pa. Ang dami pa magaganda rito. Sige ka na magpasadalian mo. Chikang-chika na ako. Ito sabi ni Louis Pio Abuel, baka si Gary at Christian talaga ang dapat magkasama. Okay. You know, they're actually perfect combination. Kasi alam mo yung si Christian parang volcano palaging sasabog any monument, 'di ba? Pero si Gary yung kalmado mong kaibigan, alam mo yung bato lang dyan, nakapirme lang dyan at pakakalmahin ka talaga ng bongga-bongga. #Justice for Gary. Sabi ni Reven, this time you need to love yourself, Paps. Kasi napaka-dependent mo. Yan. Kasi unfortunately, hindi ka mag-heal kung nakadepende ka sa ibang tao. Take your time to love yourself and you'll be fine, Brad. Actually, Riven, in fairness, natututo ka na talaga dito sa Dear MOR, wow, nagmamature si Riven, ha? Bea, wala na akong sasabihin mamaya. Yun na, sinabi na ni Riven. Pero totoo yun. Actually, totoo yung punto na yun, na kasi unang-una, 'di ba, nung nanggaling siya doon sa napaka-pangit na paghihiwalay nila ni Sasha the first time, dumepende siya kay Pam for his healing, 'di ba, para makalimot, para maging masaya, ganyan. Pero hindi mo nga dapat idinidepende sa ibang tao yung saya na nararamdaman mo, yung happiness and yung fulfillment na ginagawa mo para sa sarili mo. 'Di ba? Hindi dapat ganun. So this is a lesson, 'di ba? This is a preparation for you, Christian, 'di ba? At sana, 'di ba, the first time kasi, sige, the first time na nangyari, dapat natuto ka na. The second time na nangyari ito, ay sige, pwede pa rin parehas kayong may mali ng partner mo. Pero kung sa susunod kay Pam, or kung may bumalik man at magkaroon ka na ulit ng relationship, ganyan na naman ang nangyari, okay, something's wrong with you. Diba? Yes. Something's wrong with you. Napaka-dependent mo. Diba? Totoo bang kapag ka masaya ang mga tao sa paligid mo, tsaka ka lang magiging masaya? No, hindi yun ang attitude. Diba?
Kapag ka ba naka-move on na ang mga taong involved sa nakaraan mong relationship, kailangan ikaw ay nagre-rebelde o galit pa rin sa kanila dahil sa sila ay mga nakangiti na at naghahanap na ng lupa sa Bulacan? Diba? Napaka-bitter mo. Napaka-bitter mo, diba? Hindi dapat ganun. Diba? Yung mga lumipas na, naka-move on sila, huwag ikasama ng loob mo kung naka-move on sila na fast-paced. Diba? Na ang bilis ng pagkaka-move on nila. Diba? Kasi minsan ganyan pa tayo, Beye. Kapag naka-move on na yung ibang mga yung karelasyon natin, ang bilis naman niya naka-move on. Hindi niya ako minahal. Talagang tama lang, nagalit ako sa kanya. O sino ngayon kawawa? Sino ngayon ang pumapangit? Sino ngayon ang nagkakaroon ng pilegi sa mukha? Diba ikaw? Sila ba? Diba ikaw? Ganun yun. Tama yun. Maging independent ka. Especially with how you feel. Alam mo kasi bakit, Popoy? Subconsciously, hindi lang ina-address ni Christian, pero kinakain kasi siya ng guilt niya hanggang sa mga oras na ito, kaya hindi siya maka-move on. Kasi diba, it's a big deal. Yung nangyari sa kanila ni Sasha, yung pinagdaanan nila. Yes. And it's a big deal sa kasalanan yung ginawa nila, diba? I mean, hindi natin pwedeng sabihin na walang kasalanan si Christian dahil si Sasha naman ang gumawa nun, pero aminado siya. Aminado siya na alam niya may gagawin si Sasha, pero tinamad siyang pigilan ito, tinamad siyang ikumbinsin si Sasha na let's not do that, let's do this instead, the right way, the right path. Kasi sa sarili niya, hindi rin niya inaamin, gusto rin niyang iligtas yung sarili niya. At alam mo yun, hinayaan na lang niya si Sasha na si Sasha yung gumawa ng paraan para maligtas sila pareho. Hugas kamay, ika nga, sabi nung isang natin. Yun, tama. Kamorkada, di ba? Naghugas kamay siya. Kaya yun, hanggang ngayon, kinakain siya ng guilt niya, hindi siya maka-move on. Kasi nga, parang at bitter pa siya kasi nasira yung pangalan niya dahil dun sa nangyari, feeling niya makakaligtas na siya. Hindi, di ba? Nasira yung pangalan niya. Kaya ayan, nagtago siya at humanap na lang siya ng ibang pagbabalingan ng mga frustrations niya and everything. And this is another example, mga kamorkada, hindi talaga pwedeng magsama yung mga tao or dalawang tao na broken, na meron pang mga personal issues, meron pang mga sugat na hindi gumagaling kasi it's going to be a disaster. You cannot be happy just because someone is making you happy. Kailangan maging happy ka muna on your own, gaya nga nung sinabi ni Popoy. Hindi ka makaka-move on dahil sa tulong ng ibang tao. Makaka-move on ka kapag tinulungan mo ang sarili mo. And huwag niyo sanang kakalimutan yung mga kamorkada, ha. Tama yung sinabi ni Popoy. Don't be dependent on other people. Hindi ako nagsabi niyan, si Riven. Yung listener natin from Sweden. Riven, pwede ka na matulog. May nai-contribute ka dito sa sa programa. Huwag ka daw maging depende sa ibang tao when it comes to your happiness at lalong-lalo na when it comes to healing your wounds. Hindi ibang tao mag-heal niyan, kundi kayo mismo sa sarili nyo. Kasi tingnan mo nangyari, pag nawala yung tao na dinedependehan ninyo, saan ka pupunta? Saan ka napupulutin? Warat ka na naman. Sira ka na naman. Diba? Duguan ka na naman. Ay, yun. Wag papasok, mga kamorkada, wag papasok sa isang relationship kapag hindi nyo talaga hindi pa sure na naka-move on na kayo at you may not be able to forget, pero at least na-forgive nyo na yung ex nyo at na-forgive nyo na yung sarili ninyo. Okay? Sabi ni Cassie D, Bea, sayang naman si Pamela. You never said you loved her kahit sinabi niya na mahal o minamahal ka niya. It's your karma. Manigas ka nga dyan mag-isa, Christian. Sabi ni Cassie D. Grabe naman yun. Uy, pero alam mo, ginigisa natin si Christian, ha? Pero hindi rin naman super okay tong si Pamela dahil meron din namang red flag ang ate mo, utang na loob. Ginamit niya si Christian para makamove on sa ex niya. Tapos gagamit ulit ng iba para makamove on kay Christian. Naku, kamorkada, isa rin yan. Yan ang isa rin yan si ate mong girl. Kaya alam mo yun. Bea, nasa ruan, nasa bingit na rin itong si Pamela ng pagsulat dito sa atin. Alam mo, although masarap pakinggan, kanina nga sabi ni Christian, nung ang problema sa lalaki ay masasagot lamang din ng lalaki.
'di ba? Ng ibang lalaki, kaya nga sila pero I mean, seriously, ang problema mo ay kailangan ba lagi may nakasalpak na relasyon, 'di ba? Para mabuhay ka, 'di ba? Mag-ano ka muna. Kumbaga naman, magpahinga ka muna. Balik ka muna sa family mo. Ano ba maitutulong mo sa family mo? Kasi baka gusto mo girlfriend material ka. Pero ikaw ay girlfriend o boyfriend material ka. Pero ikaw ay hindi pala napapakinabangan sa bahay ni nanay at ni tatay. 'Di ba? Don't be too proud na sabihin, ay, girlfriend material ako. Huwag kami masyado ma-overwhelm doon sa mga sinasabi nga, maganda, successful. Ikaw ba, nakakatulong sa nanay mo? Natutulungan mo ba mamalengke man lang? Di ba, nakabayad ba kayo sa kuryente na may iniaabot ka ba sa kanya? Huwag ganun. Di ba? Kumustahin mo rin. May iba pa mga taong makakapagpasaya sa'yo. Di ba? Hindi lang talaga yung romantic relationship. Yung mga kaibigan mo dati, 'di ba, na lagi mong hinihila. Hinihila mo ba ngayon o tinataguan mo na? 'Di ba? Ganoon Ang daming paraan para maibsan yung sakit ng breakup. Pero hindi ako naniniwala ba dahil nag-break, wala na tayo, dito naman ako sa kabila. 'Di ba? Hindi yun yung sagot. Kawawa. Oo. Pero alam mo, kaya rin kasi nawalan, di ba sabi ni Christian, shoutout niya na talaga yung mga tao kasi nga meron pa rin siyang guilt. And pag ikaw kasi, alam mong may kasalanan ka, parang nahihiya ka rin mismo sa sarili mo na humarap sa mga tao. Kasi alam mo, na alam nila na may ginawa ka. Kaya alam mo yon, imbis na you act natural, i-shoutout mo na lang. Kasi ganun yung mga ganun minsan ng tao, Popo. Hindi lang si Christian. May mga tao talagang mga ganyan. Na kapag alam nilang nakagawa sila ng kasalanan, imbis na i-address at mag-apologize, palalayuin na lang yung mga tao. Kasi nahihiya sila para sa sarili nila. Yeah. Oo, pero alam mo, Christian, yung kagustuhan mo na ayusin yung mga issues mo dati, alam mo, yun na yung unahin mo. Di ba yung guilt feeling kasi, Bea, yung guilt feeling niya, napaka mapanira niyan sa damdamin natin. Di ba, hindi lamang sa pakikipagrelasyon, sa romantic relationship na meron tayo, kahit yung mga yung mga traumatic experiences natin with our family, di ba, we have to heal from those bago tayo makapagpatuloy sa buhay. At Christian, kung ngayon nagwo-work nga sa'yo na nandyan ka sa somewhere in Bulacan at sa mga katulad ni Christian na lumayo na muna, it helps. Okay? It helps. Pero hindi po natatapos dyan sa paglayo yung proseso. Diba? Kailangan mong lumayo, kailangan mong mas makilala yung sarili mo, kailangan mong magpalakas, pero kailangan mo pa rin harapin squarely. You have to face your problems squarely. 'Di ba? Once and for all. Kasi kapag totoo yung sinabi rin, nandito rin sa kwento kanina ni Christian Hindi niya kasi hinarap noon nila ni Pamela, 'di ba? Kinalimutan lang nila yung mga past issues nila with their exes, 'di ba? Akala nila nakalimutan na nila, hindi nila na-resolve. Pero nung naglalabasan yung mga issues nila together, na nako-connect na naman doon sa ex ni Pamela. Tapos nako-connect din ni Christian doon sa ex niyang si Sasha. 'Di ba? You make peace with your with your past. 'Di ba? Kung talagang medyo talo ka at hindi maganda yung decision mo na ginawa doon sa past mo, you have to apologize to yourself. 'Di ba? But you have to forgive yourself also. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi mo patatawarin yung sarili mo, yung ibang tao, kasi mahirap talaga mag-umpisa ng panibago na ang dami-dami mong parang mga kailangan pambalikan doon. Kahit naman sa maglalakad ng mga papeles, 'di ba, sa gobyerno, Bea. Kapag hindi ka dumaan sa hindi ko rin magets, minsan sa tamang proseso sa LTO, 'di ba? Kailangan doon ka muna sa window 5 bago ka mapunta sa window 2, tapos magpa-picture ka sa window 4. Yung mga ganyan. Hindi ka pwedeng, walang shortcut. Walang shortcut. Kahit pa may kakilala ka. 'Di ba? Sabihin mo, pinalakad mo, dadaan pa rin yun doon sa may mga signatories pa, may mga ganyan din sa pag-heal sa sarili natin. Walang mabilis o kahit pa nga nasa tabi ka ng expressway,
magta-traffic. May problema eh. Diba? Ayusin mo muna yan, Christian. At hindi rin maganda yung masyado ka namang aloof na sa ibang mga tao. Diba? Huwag mo namang hayaan para mag-a-adjust ang mundo para sa'yo. No. Huwag mo naman ding yung sarili mo. Dahil sooner or later, diba, kailangan mo ring bumalik sa sibilisasyon at harapin ang buhay ng mas masaya at mas matalino na. Hopefully. Kaya we wish you the best, Christian. And sana na-appreciate mo yung mga sinasabi namin sa'yo. Lalong-lalo na nga ng mga kamorkada natin. Pero ngayon pa lang, thank you, Christian. Thank you for sharing your story. And I'm sure marami dyan ang nakaka-relate sa story mo. At yun nga, we wish you the best. And we hope na you get your healing and your genuine happiness soon. Not later, but like really soon. Okay. Yeah. May babasahin ka pa bang mga comment, Popoy? Justice for Gary pa rin. Justice for Gary pa rin talaga. Kawawa, mabuhay po yung mga katulad ni Gary. Yeah, pero mabuhay ang ating mga magagaling na mga dramatista sa araw na ito. Pasalamatan natin. Eto na sila para sa hashtag Dear MOR Bulacan. Thank you so much, Dan Capuchon, sa pagiging Christian. Si Pam, Jamie Rubio tayo dyan. Si Gary, Makoy Marcos tayo dyan. Sasha, ako po yan. At si Brenda, oh my God. Thank you so much, DJ Kisses. Thank you, Kisses. Thank you, Kisses. Ayan. Si Bobby, nako, Bobby ha. Bongangi mo, Bobby ha. Chan Palma tayo dyan. At ako po ang tumanggap ng letter ni Christian. At ang nag-ayos po ng drama natin, walang iba kundi si Joko Loco. Ayun, maraming salamat, guys. That's so good. Yan. At syempre, shoutout muna tayo sa ating very own Pamela dito sa comment section. Siya raw yung mabait na Pamela. Si Pamela Joyce Dana de la Tonga. Hello, maraming salamat sa iyo. Sure ka, Pamela, hindi ikaw to. Charot. Wala kang kinalaman dito, Pamela, dahil kung hindi... Ako, Pamela, ha? Umayos ka, ha? Isa ka pa, ha? Dear Emo, Dear Emo din natin buhay mo, Pamela. Sino may Pamela na? Mahanap nga yan. Ay, marami yan, Bea. Sabi ni Gail kanina, marami yan eh. Kasi merong Pamela 1, Pamela 2, ngayon ng ganito, hindi ko kabisado, Pamela 3, marami yan eh. Oo, marami yan. Oo, mahirapan tayo. Si Gail. Kaya Gail, ikaw ay to me, Gail. To me, Gail ka na, Gail. Si Gail lang talaga nagpasabi sa akin yan. Gail! Why? Oh my God! Gail, ngayon pa lang, learn to forgive yourself for that. Forgive yourself, Gail. Ay, pero bukas, Popoy, syempre, kasama pa rin natin ang ating minamahal na mga dramatista. Ano ba ang matitikman natin for tomorrow's video. Let's go. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Alam mo, love, kahit pa mas madalas kami magkasama sa work, ikaw naman yung palaging nasa puso ko eh. Walang binatbat sa'yo yung Teya na yun. Maboka lang yun pero mas malambing ka. At saka mahal kita eh. Ikaw yung love ko eh. Hashtag Dear MOR. Hindi mo kaya. Ano ba? Tigilan mo ko ha. Hindi ako nadadaan sa mga ganyan ha. Ayoko ng mga ganyang linyahan ha. May mga babanggit na pangalan tapos sasabihin mas mahal. Ay, nako. There must be something. Sino ba yung Teya na yan? Bukas yan ha. Bea. Kalma. Pagod ka naman. Mapagod ka naman. Ayun pala, ayoko na ng mga ganyang linyahan, Popoy ha. Hindi ko na napupusukan. Mapagod ka na. Medyo pababa na tayo ng BP ngayon, ano? Kasi oras na natin 11 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Pose. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, Mega Family, stay in love and stay happy. See you tomorrow.